Good afternoon, sir. Good afternoon, classmate. This is our topic of Group 3 is all about the cash forecasting. So, cash forecasting is absolutely crucial to the operation of every organization. If there is ever a cash shortfall, payroll cannot be met, suppliers are not paid, scheduled loan payment will not be made, and investors will not receive dividend check. So, meaning ang cash forecasting is mahalaga na siya sa operation of every organization. Kay tungod, proseso siya sa pag-estimate sa future cash inflows and outflows of a company. So, the importance of cash forecasting is makatabang siya sa pag-manage sa pag-manage ug sa pagplano sa usa ka organization. So if ever ang usa ka company is magka shortfall siya, when we say shortfall is kana bitawng kakulangon sa budget or pundo sa usa ka company. So once nga magka shortfall ang usa ka company is payroll cannot be met. So ang mga sweldo sa mga employer is dili siya ma-meet kay tungod siya kakulangon. So supplier are not paid. So ang mga suppliers is dili sab mabayaran, schedule loan payment will not be made. So ang naka-schedule na mga bayad sa loan dili mahimo, and investors not receive dividend checks. So dili pod ang mga investor, dili sab sila makadawat sa ilahang chike kay tungod sa shortfall sa usa ka company, daghay mga kulangon. So naagid siya mga kuano consequences sa usa ka company, which is adunay kakuwang sa kwarta or pundo. So next is ang conversely, if a company is burdened by too much cash, it losing the opportunity to invest in higher yielding longer terms investment unless knows its projected cash balance. So kibali ang kanisya is kabaliktaran na ni sa usa ka company. Imbis nga ang usa ka kumpanya is daghan na siya pundo nga kwarta, is mawad-an na noon siya og opportunity nga mo invest sa higher yield or investment nga taas og kita. So next is ang cash forecasting model. So the core of any cash management system is the cash forecast. It is imperative for the management team to be fully apprised of any cash problem with as much lead time as possible. So ang cash forecasting model is ang cash forecasting model is mauna ang pinakasentro sa bisan unsang sistema sa pag-manage sa kwarta, naga-estimate sa cash inflow and outflows of an organization. So having a cash forecasting model is importante jud siya labi na sa financial planning. Makatabang siya sa setting financial goal, sa pag-budget, and making informed decision about sa investment, about sa expenses and debt management. So mao na ang cash forecasting model. So makita nimo ang ihang example sa exhibit. So mao ni ang example sa
sa cash forecast no sa exhibit 3.1. So makita na to diha is sa beginning balance niya is na 1,337,192. So makita ninyo is ang purpose ana nga exhibit is presentation na siya of information about the expected movement of money or cash of an entity. So mo ni siyang example no makita ninyo sa iyang screen, example sa cash forecast. So makita na to diri lang mga presentation sa ka-organization. So mo ni siya. So makita na to diri no na nakakuha ng insurance, iyang rent, capital purchase, other expenses and total cash out. So napo dihang net change in cash, ending cash. So mao na siya ang example sa cash forecast. So ang purpose ato nga exhibit is sample of cash forecast is to show the projected cash inflow and outflows over a specific period of time. So the last one is ang information sources for cash forecast. So provide data and information used to estimate cash inflows and outflows of an organization. So kaning information sources forecasting is silbi naga-provide lang siya og data information sa pag-estimate sa cash inflow and outflows of an organization. So makita to ninyo makita ninyo ang iyang sample is mo ni ang mga example sa information data nga gihatag sa gi-provide sa cash forecasting. So mo ni siyang sample niya. So that's all our report, sir. Thank you. Good afternoon, everyone. Good afternoon to you, sir. By the way, my name is Jumar Castro and this is my topic. Measuring cash forecasting accuracy. A cash forecasting is useless unless it can be relied upon the yield accurate cash flow informations for some distance into the future. So, useful ba ang cash forecasting kung wala ni nag-provide og reliable informations? So dili no kay ang point ba yan nga nung na cash forecasting is para ma-accurate or ma-predict sa future cash flow, which is makatabang ni siya sa individual or business nga magplano mo ug ma-manage pud ni tarong ang ilang mga finances. And then number 2 is there are a number of 2 ways to improve the forecast, all involving the continuing comparisons of past forecast to actual result and accurating the system to ensure that the information is provided for future forecast. So it means i-compare daw nimo ang past forecast to actual result. Example is gi-predict nimo gi-predict nimo nga cash balance na kay 10,000 sa imong bank statement, tapos pagtan-aw dai nimo sa actual result is kanang lang bitaw kanang 800. So ang imong balance, so naa nay mali sa imong predictions, and then ang imong pag-compare is makatabang ni siya sa pag-check nimo sa nimo. So
diha na nga makita nga nay mali. So diha na ka makabalo kung makabalo na ka nga makahimo ka og improvement para sa sunod na sab na mga prediction sa or sa cash forecasting. Mana ang sa ikalo. And then sa key areas which cash forecast can be real accurate. Receive from the sales forecast. Detailed review of this area will reveal that some sales sponsors do not want to forecast any sales because they will be held accountable for their predictions. So ang pasabot aning receipt, the amount of the money is kanang madawat nimo for sales bitaw kanang gi-forecast like kana ang nagpredict ka kung pilay na halin sa imong baligya, pilay na dawat nimo sa from cash bitaw, from cash sa imong sales. So inana ang sa kanang receipt. And then accounts payable were actual cash for outflow when typically exec forecast cash outflow. This imbalance is useless by the fully accounts payable data entry process where invoice and initially mailed by the supplier to people outside of the accounts payable. So for example no is si Armando is isa ka supplier, and then nagpadala siya invoice sa isa ka company nga iyang gibaligyan sa iyang product, which is pero direct ang iyang gipadala nga invoice. So ako nga isa ka empleyado sa isa ka company or sa isa ka department sa accountability account payable, gipadala na ako ang invoice nga iyang gikuan sa manager para ma-approvean. So kini malag na dani sa accounting system. So dito na nila mahibalaan kung na late ba or wala. Manang pasabot sa kuan. And then some major cash flow variance will arise if a fixed asset is suddenly purchased that has not included in the cash forecast. So ang pasabot aning a major kung sa isa ka company is mogasto sila og ingon talang 1 million para sa ilang bag-ong kagamitan. Pero tungod ani is kanang magkinahanglan sab sila para sa ilang production. Kinahanglan sab nila mopalit og kanang gamit nga for example nagkantidad og 500,000. So ang 500,000 so wala man ni ma-appeal sa ilang gi-forecast. So nagyoy dako nga effect no. Nay dako nga effect sa ilang gi-forecast or sa ilang cash flow. So dira makita kung nato makita kung naibay kay wala man na-appeal to na kuan kibali is mali na din alang ilang gi-forecast. So kining cash forecasting automations cash forecasting automations ang cash forecasting automations means kanang using of technology bitaw or sa mga system para sa pag-predict sa future forecast flow para may balaan nila kung unsa gyud lagan silang business. The process of creating cash forecast can be expressed especially in large enterprise with the multiple departments of
subsidiaries. Automations help dreams and improve actual by reducing the times in consuming stiff involved in manual forecast. So ang pasabot anang sa the process no kanang mga automation bitaw nga sa pag-integrate sa integrate sa mga accounting software o mga enterprise resource planning system. So pinaagi ni is makuha nila ang dates kanang makuha nila ang mga kinahanglanon sa paghimo og cash forecasting mahimong mapadali bitaw tungod aning automations. Ma-access nila og tarong and then ma-process nila og tarong. So mo na diha ang sa kuan the process of creating and then kining sa of self-accounting softwares may have standard force for schedule payments based on supplier invoice dates and terms. Automations is crucial to address potential accuracies caused by delay in turning supply invoice informations into the system. So kung magamit kuno ka og mga automations is maiwasan nimo ang mga delays, ma-input jud nimo og tarong ang mga invoice on time no, and then ma-accurate sab nimo. And then the last one is while some software package may extend our payroll payments into the future for internal payroll system, this is not viable for the company's outsourcing payroll. So dili na nako basahon, explain na lang nako largo. Despite pod sa mga advantages jud aning paggamit og mga automation no, kay kanang automated or automations forecast is naajud na sila'y mga reasons but maong need jud gihapon na nilag mga tawag ani kaning mga manual adjustment daw. So marata ka ang topic, sir. That's all, thank you. Good afternoon, sir. My name is Jennifer Caracol and my topic is about Bulo effect. Bulo effect, this is when a company runs into materials or capacity shortage and informs its customers that they are being put on an allocation basis. So, buot pasabot aning Bulo effect kay nag-occur na siya kung ang isa ka company kay naay niabot nga shortage or kakulangon sa mga materials or capacity og inform dayon ang mga customer nga limit lang ang makuha nila nga product. In response to these allocations notice, ang mga customer tend to increase sa tag-satag sa nila nga mga order nga dako na kantidad para makuha ang mas dako nga share sa production sa company over a longer time period. Ang kalit nga pagtaas sa demand sa mga customer kay nag-create ni siya og ripple effect throughout the supply chain nga nagresult sa pagtaas na pagbago sa demand ug kailangan sa isa ka company nga magdugang og capacity para matugunan ang unexpected nga pagtaas sa demand. The treasurer should monitor the issuance of any order allocation notices to customers and see if there is a sudden order increase that occurs subsequent to the notice. Subot pasabot aning nga ang treasurer kay dapat nila bantayan or i-monitor ang lahi nga order sa mga customer ug obserbahan kung naabay sudden order o naabay pagtaas sa mga order sa customer. For example, sa retail chain sa mga sinina, ang treasurer sa company ang responsible sa pagbantay or i-monitor ang issuance of order allocations notices to customers. Pagkahuman i-send out og ang notice ang treasurer kay gi-monitor ang mga orders sa mga customer para ma-identify sa treasurer if naa by changes sa demand. So kung naay pagtaas sa mga order human sa allocation notice, nag-indicates nga ang customers trying to secure
larger proportion to limited supply. Tungod sa pag-monitor sa mga order nga nag-increase, ang treasurer kay maka-gain og insights about sa effect of bulk sa operation sa company ug magbuhat na og mga unnecessary action ang treasurer para manage ang pagbago sa demand. Business cycle forecasting. The cash forecasting period is generally quite short, short anywhere from 1 to 6 months. The level of accuracy of this forecast decline marked if it projects multiple months into the future. Isa ni siya ka process which is gipredict ang future financial performance of cash flow sa isa ka business over a specific period, typically mga 1 to 6 months. Example, sa isa ka company gusto nila i-forecast ang ilang cash flow for the 6 months. So ang company's finance team gi-analyze nila ang historical data, market trends ug other relevant factors to make predictions about sa company's future cash inflows ug outflows. However, kung ang forecast period extends beyond sa immediate future and level of accuracy decreases, tungod kay ang mga factors such as changes market condition, customer behavior or mga unexpected events nga pwede makaapekto sa financial sa company. Here are some possible actions to take to obtain, analyze, and report on business on business cycle forecast. First is report on published forecast. There are forecasts published by nearly every major business magazine for the economy at large. Several key advantage are that the information is fairly accurate for the entire economy. It is prepared by professional forecasters and it's even totally free. So, but pasabot ani kay nag-utilize ni siya sa forecast na gi-publish by major business magazine para sa overall economy. Kaning nga reports gi-prepared ni siya sa mga professional na forecaster and typically free of charge. For example, ang isa ka business owner nga si Nelson kay pwede niya basahon ang mga forecast publish sa magazine para makakuha og idea si Nelson sa state or kahimtang sa economy. Subscribe in a forecasting service. A company can pay a significant fee, probably in the 5 to 6 figure range, to a forecasting service for more specific report that relate to the industry in which it operates. So, kani siya kay involved sa company paying a fee sa isa ka forecasting service para mas specific ang report nga na related sa industry in which it operates. Example, kintahay sa fashion company kay pwede mag-subscribe sa forecasting service nga nag-provide og mga reports about sa trends sa fashion industry. Develop an in-house forecasting model. In cases where either a company wants to run its own forecasting model or there are no forecasting services available that can provide the information, it's time to try some in-house forecasting. This is the time na ang company kay mag-create og own forecasting model, especially if walay forecasting services available nga maka-provide sa information nga kailangan sa isa ka kumpanya. Example, sa restaurant chain, pwede sila mag-develop o mag-own forecasting model based sa ilang past sales data o market trends. Cash forecasting control. If forecast is issued on a daily basis, then the treasurer should focus controls on the incremental daily changes in the forecast. This can be achieved with the following two controls.
Cash forecasting control nag-refers ni siya sa measures o processes na ang treasurer og mo manage ang treasurer maoy mo monitor o mo manage sa accuracy o reliability sa cash flow forecast. Nag-ensure ni siya nga ang forecast remain accurate and reliable for decision making purposes. In the context of issuing daily forecast, the treasurer should implement two controls to track and incremental daily changes in the forecast. So first is investigate significant variances from the preceding day's forecast. This is a side-by-side comparison of the current day's forecast and the immediately preceding day's forecast. If there are significant changes, the preparer should verify that the changes are reasonable. Kani na controls involved ni siya sa pag-compare sa current day's cash flow forecast o sa forecast from previous day and i-identify ang mga differences. Kung na ay significant dapat imbestigahan sa isa ka person nga responsible sa pag-prepare of forecast kung na by dahilan sa mga changes para ma-ensure na na reasonable. For example, sa isa ka company kay nag-forecast sa ilang adlaw nga ng cash flow og ilang gi-compare sa forecast nila tong nanging adlaw, if na by significant increase projected cash inflows sa current days compare sa previous days forecast, which is katong nanging adlaw, ang treasurer or financial analyst kay responsible sa pag-prepare of forecast og investigate nila ang changes. So mahibaw-an nila nga ang large customer payment kay naka-receive mas early than expected nga nag-lead og variance sa forecast. Number 2 is obtain the approval of a knowledgeable person. Another person should finally review the forecast, initial it, and retain a copy. The reviewer may not necessarily the preparer supervisor. It may make more sense to have someone else with significant and recent forecasting expertise review it. Kini nga control involve having another individual which is nagpa-review og pag-agree sa pagtatagsa nga adlaw. Tagtatagsa nga naay kahibalo o experience sa cash forecasting nga kaning mga person dapat mohatag og opinion initial sa forecast o retain copy para sa mga record. Dili kailangan mahimong supervisor ang tao nga nag-prepare og forecast o tiga-review. Pwede ang uban nga na-experience sa cash forecasting ang mabuhat og mga pagsusuri. Kumbaga, same sa ako na previous example nga sa company kay nag forecast sa ilang adlaw nga cash flow. As a control measure, as ang treasurer kay nag-asa senior financial analyst which is na extensive experience sa cash forecasting to review and approve the forecast. Gisuri sa reviewer og tarong ang forecast, naghatag dayon og feedback og suggestion if necessary, initial documents, and keep copy for reference. My name is Janet Campos and this is the additional of forecasting additional controls. Number 1, match latest forecast against preceding forecast. So kini nga control kay nag-suggest ni siya nga dapat i-compare ang new forecast sa mga nauna nga forecast para ma-identify if naabay significant differences in the predicted ending cash balance, kung naay mga changes or discrepancies sa paglabay sa panahon nga naghatag og mas maayo nga pagsabot kung giunsa pagbag-o or unsaon pag-improve ang forecast accuracy by adjusting forecast model para sa future period. Number 2, match forecast against standard forecast checklist. Kani nga kuan buot pasabot ani kay ang i-check ang forecast gamit ang standard checklist para ma-ensure nga walay malimtan or ma-missing nga importante nga detalye og ma-verify ang pagkakumpleto sa sakto nga forecast
para maiwasan ang risk or panganib ug para ma-improve o pag-improve sa overall quality and reliability of the forecast. Next is obtain approval. So, make sure nga naay consent or approval ang mga stakeholders sa decision sa cash flow management. Aside ani kay ang approval sa stakeholder kay naghatag og formal nga mekanismo para sa pag-review ug pag-adjust sa mga forecast based on changing circumstances or new information. Para pod kung unsa ang mga mahitabo nga pagbag-o, aware ang stakeholder. It also promote the transparency and accountability. Next is written copy. Kani siya nga control kay mauni ang nag-record sa every forecast para sa pag-compare and investigate accuracy. So ang pag-save sa mga copy sa mga nauna nga forecast kay nag-allow og easy reference og assessment. So dali po nato matrack ang changes over time. Ma-evaluate ang accuracy of prediction ug ma-identify ang trends or patterns that may influence future cash flow. Next is cash forecasting policies. The treasurer should implement policies. Sample policies include the following. First is cash forecast shall be issued on a daily, weekly, monthly basis. Sabot pa sabot ani, ang treasurers kailangan mag-create og share cash forecast regularly, either every day, every week, or every month. So, nganong mag-issue man ta ani daily, weekly, and monthly basis kay para ma-maintain ang financial stability, planning effectively, o managing risk and sustaining the overall health of a business. So, sa kasagaran sa pag-issuing sa cash forecast kay nagdepende sa company needs o transaction volume. Second policy is cash forecast shall be structurally updated at least once a month, quarter, or year. Kani nga policy nag-require ni siya sa treasurer na surion ug i-update ang cash forecast sa regular na interval at least once a month, quarter, or year. Ang mga changes sa business environment kay pwede makaapekto sa accuracy sa cash forecast. So, sa pamaagi sa regular nga pag-update sa forecast, ang treasurer kay ma-ensure ang information kay most up-to-date ug ma-align sa actual nga cash flow sa isa ka company. Next is cash forecasting procedure. Ang cash forecasting procedure, isa ni siya ka proseso na gigamit or paraan sa pag-prepare ug pag-update sa cash forecast. So, kani siya kay makatabang sa epektibo nga pagdumala sa salapi, pinaagi sa pagtugot sa mga negosyo nga magpaabot sa mga sobra o kakulangon sa salapi. Meaning, ang cash shortage or pagpaplano sa mga pamuhunan, pagdumala sa utang, ug paghimo og nahibalan nga mga desisyon. Importante kini alang sa pagpadayon sa pinansyal nga kalig-on ug pagsuporta sa estratehikong pagplano ug mga kalihukan sa operasyon. Dako ni siya og valuable for less frequent forecasting or sa training purposes if naay less certainty about sa various components sa forecast. Ang next point 3, cash forecasting procedure. Purpose and scope. This procedure is used by the treasury staff to create a periodic cash forecast. Procedure. Create cash forecast. So, mag-create og cash forecast. Number 1, mag-create og bagong nga worksheet sa forecast spreadsheet. Number 2, kapihon ang forecast model gikan sa worksheet ug ibalhin sa new worksheet. Number 3, butangan og label ang tab sa bagong nga version ng cash forecast sa date nga ipagawas. Number 4, ilock ang most recent completed worksheet. Number 5, sa bagong nga worksheet tanggalon ang tanan nga numbers gikan sa forecast model. Number 6, i-enter ang beginning
sa cash balance gikan sa daily bank reconciliation. Number 7, i-obtain gikan sa collection manager ang pinaka-the best na estimate sa date na pagdawat para sa receivables na nilapas sa isa ka halaga. Para sa mas smaller nga receivables, kailangan i-estimate ang distribution sa pag-accept based sa historical metrics sa mga days na outstanding sales. I-enter dayon ang information sa forecast. Number 8, kuhaon or i-obtain gikan sa payroll manager ang estimate nga oras ug amount sa mga schedule sa sweldo ug commission. Also, ibutang sa ni nga information sa forecast. Number 9, obtain gikan sa payable system ang mga schedule na oras ug amount sa mga schedule na payables. Ibutang ni ang information sa forecast. Number 10, next is obtain gikan sa financial analyst ang estimated time and amount sa mga schedule sa capital expenditures. I-enter na sab ni nga information sa forecast. Number 11, i-obtain or kuhaon gikan sa sales manager ang estimated short-term sales forecast ug estimate ang cash receipt gikan sa sales based sa historical days sales outstanding or kadtong time nga daghan sila'y halin. Number 12, i-appeal ang mga expenses sa panahon sa short-term sales forecast based sa mga recurring expenses ug sa historical percentage sa cost of goods sold ug sa administrative expenses. Number 13, kuhaon ang mga resibo gikan sa financial analyst ug mga expenditure based sa modified budget para sa panahon pagkahuman sa short-term sales forecast. Ibutang dayon ni nga information sa forecast. Number 14, surion ang preliminary cash forecast para sa kahalintulad. Number 15, i-forward ang forecast sa assistant treasurer para surion. Exhibit 3.3 cash forecasting procedure number 2.2. Kailangan surion og aprobahan ang cash forecast. Pwede i-appeal ang tugma nga oras ug amount sa projected collection, payables ug capital expenditures na naa sa forecast sa uban pa nga reports, or pwede sab muas og dugang nga pagsusuri or review sa mga manager na nabanggit or nasulti na mga function. Number 2, sunod kay magprint og duha ka copy nga cash forecast. Number 3, butngan dayon og perma ang same nga copy para ipahibalo ang pag-approve or pag-aproba. I-return ang isa sa forecast preparer ug i-retain ang other copy sa binder nga ang nakabutang kay ang specific date. 2.3, issue cash forecast treasury staff. So sa pag-accept or pagdawat na ang giaprobahan nga forecast, i-issue ang forecast sa treasurer, assistant treasurer, controller or chief financial officer. Exhibit 3.4, procedural and control step for the cash forecast. First kay mag-create og new forecast spreadsheet. I-ensure nga previous forecast copy kay lock para ma-prevent ang accidental changes. Example, si Pacheco kay nagtrabaho sa treasurer sa isa ka manufacturing company. Beginning of the month, kailangan ni Pacheco mag-create og cash forecast for the upcoming month. So, kani atong i-follow nga procedural and control. Number 2, si Pacheco enter the new balances for receivables, payables, payroll, capital, expenditure, sales, forecast, and modified budget. Example, gi-estimate ni Pacheco ang amount of cash nga gi-expect niya nga naka-receive gikan sa customer for outstanding invoices. Og ang mga amount nga kailangan bayaran ni Pacheco sa supplier for outstanding bills, payables, gihuna-huna sa ni Pacheco ang estimated timing og amount sa mga schedule na wages ug commission, payroll. Apil na sab ang mga projected capital expenditure ug short-term sales forecast. So, ang number 3 kay next kay gi-review og gisuri ni Pacheco ang forecast for reasonableness. Diri ang pag-check sa forecast checklist para ma-ensure nga ang all necessary components are included and accurate. Si Pacheco diri gi-compare sab niya ang balance sa forecast to the preceding forecast para ma-identify kung naay pagbag-o
or naay walay pagkasunod-sunod. Since once si Pacheco kay masatisfied sa forecast, kailangan ni Pacheco nalalom na pagsuri or pa-aproba ug nagbilin si Pacheco og isa ka copy sa giaprobahan nga forecast para sa mga record. Number 4, paghuman og review sa pagsusuri, maaprobahan ang forecast, gi-issue ni Pacheco ang cash forecast to relevant stakeholders within sa company, such as ang treasurer, assistant treasurer, controller ug ang chief financial officer. Kani kay nag-ensure nga ang tanan kay aware sa projected cash flow for the upcoming month. So kani nga example sa kuan, makita ni sa exhibit 3.4 ang kanang procedural and control step for the cash forecast. Kanang kuan, kanang naay-box sa kuan picture. Mao na siya ang step by step sa kanang pag-create og kuan new forecast og spreadsheet. Salamat.